6 na buwan, boss. Di mandar. 6 months. Yung computer box mo, boss, baka gusto mo ibenta. Iwan mo yung contact number mo. Taga saan kayo? Bugal yun. Bugal yun. Kung gusto mo, iwan mo yung contact number mo kasi minsan may mga naghahanap ng computer box. At least makabawian mo yun. Sayang din naman. So mayroon na namang isang motor mga katropa na mahilig sumampa sa isa pang motor. Mahilig sumakay sa garong. Honda Click 125 mga katropa, ano kayang problema nito? Isinakay na nila sa garong. Malamang hindi umaandar yung motor na ito. At sa tingin ko, ginagawa na ng iba yung motor na ito. Ano to, boss? Bago yung computer box? Bago na? Magkano bilhin nyo? 96. 9.6. Yung lumang computer box sa saan? Nasa akin. Tinago nyo lang. Baka pwede pa yun eh. So ito, nagre-retundo lang. Oo. Bago na computer box, ganun pa rin. O sige, sige rin. Pero tignan natin kung ano magagawa natin, boss, ha? Sige rin, ibaba natin. So ito yung motor ni boss mga katropa, Honda Click 125. Ang problema pala ng motor ni boss mga katropa, nagre-redondo lang yung kanyang motor, ayaw umandar yung makina, ikot lang ng ikot yung magneto, pero ayaw mag-start ng kanyang makina. So nagpalit sila ng computer box, pero ganun pa rin, nagre-redondo pa rin yung motor at ayaw pa rin mag-start yung kanyang makina. So bago natin i-troubleshoot ito mga katropa, dapat makita natin kung ano yung actual na problema ng motor ni boss. Isusi natin. So sa kanyang panel mga katropa, nakailaw yung kanyang check engine, tsaka nakailaw yung kanyang thermostat. Pero kapag pinush button natin, kung maririnig nyo, ikot lang ng ikot yung kanyang magneto, hindi umi-start yung kanyang makina. So yun yung naging problema ng motor ni boss, ikot lang ng ikot yung kanyang magneto at ayaw umandar yung kanyang makina. So pagkatapos nating malaman kung ano yung naging problema ng motor ni boss, syempre tatanungin din natin sa kanya kung ano ba yung mga piyesang pinalitan para alam natin kung saan tayo magsisimula. Boss, ano to? Na-stock? Na-stock siya ng... 6 na buwan. Ay, 6 na buwan na stock kasi nagre-redondo lang, ayaw mandar. Ano yung mga pinalitan sa ano mo, sa motor mo? Computer box, tapos ignition coil lang palit, Hindi pa. injector. Injector wala pa. Wala pa rin injector. So yun nga mga katropa, bukod daw sa computer box, wala na daw silang ibang pinalitan sa motor ni boss. At stock pa daw yung kanyang ignition coil, yung kanyang injector, yung kanyang fuel pump. At maliban lamang sa fuel pump mga katropa, nagpalit na pala sila ng fuel filter. Sabi ni boss, pinalitan daw nila yung fuel filter. Pero ganun pa rin, nagre-redondo pa rin daw yung kanyang motor kaya dinala sa atin. So para ma-solve natin yung problema ng motor ni boss mga katropa, meron tayong tatlong bagay na gagawin dito. Una, i-check natin kung mayroon bang gas na lumalabas sa kanyang motor magmula sa fuel tank papunta doon sa fuel injector. Pangalawa, kung mayroon bang kuryente yung kanyang motor. At pangatlo, kung mayroon bang compression yung kanyang motor. Ayan yung tatlong bagay na basic na chinecheck sa motor kapag ganito yung klaseng problema ng motor na na-encounter natin. So yung unang i-check natin dito sa motor ni boss mga katropa, i-check natin kung gumagana ba yung kanyang fuel pump at kung nagsusupply ba yung fuel pump papunta sa fuel injector. Pero bago ang lahat, syempre dito muna tayo mag-focus sa fuel pump para malaman natin kung nagsusupply siya ng gasolina. So napakasimple lang ang gagawin natin para malaman kung gumagana yung kanyang fuel pump. Ang gagamitin nating tools dito ay yung ating pandinig o yung ating tenga. So para malaman natin kung gumagana yung ating fuel pump, ang gagawin natin dito, ipapatay sindi natin yung susian ng ating motor. Dapat kada sindi ng ating susian, uugong din yung motorized ng ating fuel pump. Pakinggan natin. So habang pinapatay sindi natin yung susian ng motor ni boss, narinig naman natin yung ugong ng fuel pump. Nangangulugan lang yan na good yung kanyang fuel pump at walang sira yung kanyang motorized. Ang susunod na gagawin natin dito mga katropa, ang i-check natin kung nagsusupply rin ba ng gasolina yung kanyang fuel pump papunta doon sa fuel injector. Kasi minsan gumagana yung kanyang fuel pump pero hindi naman siya nagpapump ng gasolina papunta sa injector. So i-check natin yung kanyang supply ng gasolina. So ganito yung paraan natin para ma-check kung nagsusupply ng gas yung kanyang fuel pump. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng lagayan, tapos tatanggalin natin yung hose sa fuel injector. Pagkatapos nyan, isususi natin at tignan natin kung may lalabas na gasolina.
Yan, may lumalabas na gasolina. So, ang ibig sabihin yan, good yung supply ng ating fuel pump papunta doon sa fuel injector kasi naglalabas siya ng gasolina. Pero minsan mga katropa, minsan naglalabas siya ng gasolina pero bitin naman sa pressure. So, mayroon tayong pangsukat dyan kung nasa tamang pressure ba yung kanyang nilalabas na gasolina. Pero bago natin i-check yung pressure, syempre, pang last option na yon. Malalaman mo naman kasi pag kulang sa pressure, umaandar yung motor pero medyo palyado. So, yun, doon ka mag-check ng pressure ng fuel pump kung good pa or hindi na. So, ngayon, good yung kanyang fuel pump, kaya tatawid tayo sa kuryente naman. I-check natin kung mayroong kuryente yung motor ni boss. Pero bago ang lahat, isauli muna natin itong kanyang hose kasi pag kuryente yung check natin, delikado kapag may naka-open na gasolina or baka mag-leak yung gasolina, magkakaroon ng problema. So, i-secure nyo muna mabuti yung daluyan ng gasolina bago tumawid sa kuryente ng spark plug. So, tanggalin natin yung kuha ko para ma-check natin kung may kuryente o wala. Tara pa, i-push button mo nga. Tignan natin kung may kuryente. Pero saglit lang. Sige, push button. Oops. Isa pa. Oops. Last one. Oops. Walang kuryente. So yun yung problema ng motor ni boss mga katropa. Walang kuryenteng lumalabas. Kaya ang nangyayari, yung kanyang makina, redondo lang ng redondo at hindi umaandar. Yung pagka-redondo niya mga katropa, nanggagaling yun sa ECG o doon sa pinaka push button lamang. Pero hindi talaga umaandar yung kanyang makina kasi hindi nagpo-produce ng kuryente. Siguro yung mga unang gumawa nito, na check nila na walang kuryente. Kaya ang sabi nila baka computer box na. Yun, kaya nagpalit sila ng computer box na bago pero paglagay nila nagre-redondo pa rin at hindi umaandar. So dahil sa walang kuryente yung motor ni boss mga katropa, magsisimula tayong mag-check ng wiring doon sa kanyang ignition coil. So yung ignition coil ng ating Honda Click 125 halos malapit din sa ating spark plug. Halos magkatapat din silang dalawa. Sa ignition coil ng Honda Click 125 mga katropa, mayroon tayong dalawang makikitang socket na nakalagay. Yung isa dyan ay accessory wire o positive supply mismo ng ating ignition coil. Tapos yung isang wire dyan ay galing sa computer box. So i-check natin yung dalawang yan kung napapasukan ba ng positive supply o accessory wire yung ating ignition coil at kung yung isang wire naman ay kung mayroon siyang supply na nagmumula doon sa ating computer box kung walang putol. So i-check natin yung dalawang wire na yan. So heto na mga katropa yung dalawang wire ng ating ignition coil. Yung black na mayroong lining na white, heto yung mismong positive supply at accessory wire ng ating ignition coil. Yung yellow na mayroong lining na blue, ito naman yung trigger ng ating ignition coil para lumabas yung kuryente. Yung yellow na mayroong lining na blue, galing ito mismo doon sa computer box. So ang una nating i-check dito mga katropa kung mayroong pumapasok na positive supply dito sa black na mayroong lining na white. So ang gagawin natin dito, gagamitan natin siya ng test light. So yung test light natin mga katropa, yung test light clip natin, ilalagay natin sa body ground o sa ground ng ating battery. Bakit natin nilagay sa ground ng battery? Kasi accessory wire o positive supply yung ite-test light natin. So i-test light natin yung positive, umiilaw yung ating test light, good. At dapat kapag sinusi natin yung ating susian, kapag tinislight natin yung black na mayroong lining na white, dapat umilaw yung ating test light. So isusi natin yung motor, i-on natin yung ignition switch. Tapos doon pala sa panel yung mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroong check engine tsaka nakailaw yung thermostat. Yung check engine dahil nga hindi umaandar, yung thermostat naman kadalasan nakailaw yan kung maluwag yung socket doon sa mismong thermostat. So napakadaling ayusin lang yan, higpitan mo lang yung socket ng thermostat, okay na, mawawala na yung ilaw ng thermostat. So i-test light natin itong black white, titignan natin kung iilaw yung ating test light, kung may positive supply bang pumapasok dito sa black white ng ating ignition coil. Tingnan natin. Dapat umilaw yung ating test light. So hindi siya umilaw mga katropa, ang ibig sabihin niyan, may problema doon sa supply ng ating ignition coil. Hindi siya napapasukan ng positive supply, hindi siya napapasukan ng accessory wire kapag sinusi natin. Kaya ang nangyayari, hindi siya nagpo-produce ng kuryente kahit na pinupush button natin. So may problema yung connection ng ating black white sa ignition coil. So ang possible na problema dito mga katropa, nagkaroon ng corrosion. Syempre alam naman natin yung issue ng click, palaging nagkakaroon ng corrosion yung kanyang wire na pupush
napuputol, nadi-disconnect. Kaya hindi siya nasusuplayan ng positive supply at accessory wire. So bukod sa ignition coil na mayroong black-white na wire, meron din ditong black-white na wire sa kanyang fuel injected. Itong sakit na ito, kung mapapansin nyo, mayroon siyang black na mayroong lining na white. So mukhang naggalaw na sila rito kasi nakabalutan ng electrical tape. Mukhang nag-repair na sila dyan. Pero yung black-white na yan, ititesting natin yung black-white na yan kung mayroon ding positive supply na pumapasok. So ito yung dalawang wire ng ating fuel injected. Meron tayong black-white at meron tayong pink na mayroong lining na blue. Yung black-white, accessory wire at positive supply ng ating fuel injected. Yung pink na mayroong lining na blue, papuntang computer box yan. At yan yung signal ng ating fuel injected. So ang purpose natin dito sa wire ng ating fuel injected, i-check natin kung may positive supply bang dumadaloy dito sa black-white ng ating fuel injected kasi yung black-white ng ating ignition coil at black-white ng fuel injected, iisang linya lang yung kanilang wiring. So kung mayroong ilaw yung ating fuel injected na black-white, may ilaw din dapat yung ating ignition coil. So sa pagte-test light natin, dapat naka-body ground pa rin yung ating test light clip at naka-on yung ating susian. So i-test light natin yung black-white ng fuel injected. So good, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin yan, good yung supply ng black-white ng ating fuel injected. Walang problema, napapasukan siya ng positive supply. Yun nga lang, yung black-white dito sa ating ignition coil, walang positive supply at walang accessory wire na dumadaloy. Dito naman sa fuel injected natin na wire, yung black-white, mayroong positive supply at mayroong accessory wire na dumadaloy. Gaya ng sinabi ko kanina mga katropa, yung black-white dito sa ignition coil at black-white dito sa fuel injected, iisang linya lang yan. Kaya dapat kung mayroong positive supply yung ating fuel injected, dapat yung sa ating ignition coil may positive supply din na dumadaloy kasi iisang linya lang yung kanilang kinakabitan. So dalawang possible na solusyon ang gagawin natin dito para ma-solve natin yung problema ng motor ni boss. Una na possible solution na gagawin natin, lalaslasin natin yung wiring, yung harness, bubuklatin natin, tatanggalin natin yung takip ng harness para makita natin kung saan banda naputol yung accessory wire ng ating ignition coil. Yun nga lang, medyo madumi na tignan yung harness, bukod sa maduming tignan, prone na rin sa tubig kasi hindi na masyadong silyado. Pangalawang solusyon na gagawin natin, pinakamadali, puputulin natin yung black-white ng ating ignition coil, tapos magdudugtong tayo ng wire at itatap natin dito sa black-white ng ating fuel injected. Yun yung pinakamaganda at madaling paraan para ma-solve natin yung problema ng motor ni boss. So ito yung black-white wire ng ating ignition coil mga katropa. Pinutol ko na lang siya. At ang gagawin ko dito, dudugtungan ko ito ng wire. Tapos itatap ko doon sa black-white wire ng fuel injector. Para kapag sinusi natin yung susian natin, syempre mapapasukan ng positive supply itong black-white wire ng fuel injector. At the same time, mapapasukan din ng positive supply itong ating ignition coil dahil dyan natin tinap yung kanyang black-white wire. So magkakaroon na ng positive supply itong ating ignition coil. So heto na mga katropa yung ating fuel injector at dyan sa kanyang black-white wire, nagtap tayo ng wire dyan at dyan natin din nilagay yung black-white wire ng ating ignition coil. Ito yung socket ng ating ignition coil. So ang gagawin natin dito mga katropa, bago natin ito isauli sa ignition coil, i-test light natin kung magkakaroon na siya ng supply, na positive supply. So isuusin natin. Tapos syempre nakalagay sa body ground pa rin yung ating test light clip dahil positive pa rin yung hinahanap natin. At subukan natin itong i-test light kung iilaw na. So okay na mga katropa, may supply na yung socket ng ating ignition coil. So napapasukan na ng positive supply yung ating ignition coil. Pagkatapos yan mga katropa, isauli na natin yung bawat socket ng ating ignition coil. Tapos itesting na natin kung may lalabas na kuryente. So yan na mga katropa, naisauli na natin yung dalawang socket ng ating ignition coil. Tapos subukan na natin kung may lalabas na kuryente. Same pa rin ang gagawin natin, yung tension wire ng ating ignition coil. Itatapat lang natin sa body ground tapos i-push button natin. Tropa, push button mo nga. Isusi mo, push button mo. Up, saglit. Sige. Yan o. Ops. Isa pa. High voltage. Okay. Kuha ko. Tropa, ilagay mo yung kuha ko. Tapos ilagay mo sa spark plug ha.
Sige, pandarin mo. Alright. Up, mahulog ka, mahulog. Anim na buwan, boss, di mandar? 6 months? Lagyan mo na lang, boss, ng sariwang gasolina. Upagas ka na lang. Yung computer box mo, boss, baka gusto mo ibenta. Iwan mo yung contact number mo. Taga saan kayo? Bugal yun. Bugal yun. Kung gusto mo, iwan mo yung contact number mo kasi minsan may mga naghahanap ng computer box. At least makabawian mo yun. Sayang din naman. Mabenta ng 4,000, 5,000. Minsan, pwede na. Wala na libo. Padala ko pa sa iwan. Okay, boss. So yung mga katropa, kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema, syempre hindi naman lahat ng pagkakataon ganito yung problema kapag hindi umaandar. Pero at least meron tayong idea sa bawat problema na kung paano natin ito isosolve ng maayos. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring.